Oh no. Mahirap. Hirap. Naintindihan ka namin, Ate Clarissa. Naintindihan ka namin. Yun yung sa mga fan ng Kalabong. Sana maintindihan at maunawaan nyo. Hindi rin kami perpekto. Diba? Pwedeng may mga hindi kami mauunawaan sa isa't isa. Pwedeng baka eto na yung huli. Eto lang ang sabi ko po sana po dun sa nanonood lagi ng Kalabong, support nyo pa rin, lalo yung ka-business. Kasi andyan naman si Bong, diba? Ituloy nyo pa rin kung gaano talaga kayo nagmahal sa Kalabong. Ganun yung ipakita nyo. Kasi ang Kalabong parang love team na lang yan kung titignan natin. So mas marami pang dapat suportahan. Doon na muna tayo. Baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga na monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV, yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Portal po natin yan, Anime Reactors TV. Ayun, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po ng subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family, na kung saan ay ang 3M nga po ng Ka-Business Family ang nagbablog dito. Yun guys, for today's video po ay gawan po natin ng reaksyon itong bagong update dito sa ating Kalabong. Nito mga nagdaang araw nga po ay naging kapansin-pansin ang laging pananahimik nito si Kuya Bong, na tila ba nag-iba yung ating nakitang Bong nitong mga nakaraan. Kumbaga parang bumabalik na siya dun sa dating Bong na kung saan ay una siya nakilala nila ka-business o nung mga panahong una-una pa siyang nakilala nila ka-business. Dati nga kasi ito si Kuya Bong ay nakikita natin na nakikipag-participate na doon sa vlog ni ka-business. At nakikita natin na nakikipaghalubilo na siya ng maayos. Nakikipagbiro na siya ng maayos sa mga kagwang. At pag tinatanong siya ay nasasabi na niya kung ano yung totoong nararamdaman niya. Pero nito nga pong mga nagdaang araw ay naging kapansin-pansin yung biglang pananahimik nitong si Kuya Bong. At ito nga po ay nagsimula noong nagkaroon ng issue dito kay Ate Mylene at Kuya Bong. Ito, tungayan po natin yung video. So, ayun Kuya Bong, bakit nga ba? Bakit parang tilang matamlay ka, wala ka sa mood, parang walang energy? Anong nangyari? Nalalaman ko Yung ganitong sagot niya noon ay parang bumabalik. Ganun pa rin. Samantalang nung mga nakaraan na ay nag-express na siya ng kanyang nararamdaman. Syempre, ang mas makakapansin talaga dito ay sila ka-business. Dahil sila yung araw-araw na nakakasama nito si Kuya Bong. Kaya nga, ito, ginawa ng vlog ni ka-business dahil nga
iba na yung nakikita nila kay Kuya Bong kumpara nung mga nagdaang araw nga po o bago mangyari yung issue. Kumbaga nakikita talaga natin doon na iba si Kuya Bong doon. At yun nakita din nila ka-business, kaya nga eto iblinag na nila kung ano ba itong napapansin nila kay Kuya Bong ngayon. Tuloy po natin yung video. So yun nga po mga ka-business, nung mga nakaraan kasi, nagkaroon ng, sabihin natin dumaan sa pagsubok, no? Ang ating klabong. So ngayon pagkatapos nun, eto na nga, Sabado, hindi pumasok si Kuya Bong. Maghapon, walang Kuya Bong na dumating, kaya hinanap namin kaagad siya. Hinanap namin, Sabado ng gabi, nakita ko, sobrang tuwa ko. Diba Bong? Oh. Tapos, kinausap ko. Tapos, sabi ko sa kanya, nandun sa vlog yun linggo, Itong sinasabi ni ka-business na hinanap nila si Kuya Bong, ay natagpuan nga nila ito doon sa court. Pero, wala siyang inom. Wala siyang inom nun. At kahit sila nanay ni Net ay nagsasabing ito si Kuya Bong ay malimit nandun lang sa bahay niya at hindi din nagiinom. Malinaw naman yun. Malinaw na makikita nyo din doon sa vlog na yun din yung sinabi ng mga kapitbahay niya na nandun lang ito lagi sa bahay niya. At yun nga, nung makita nga nila ka-business doon sa may court, ay may itinuro ito si Kuya Bong na isa pa niyang pinagkakautangan. At doon ay ang nautang niya ay isang bote ng Red Horse na maliit. Yun lang yung kwan. Kaya nalaman din nila ka-business na ito palang si Kuya Bong ay paminsan-minsan ay nagiinom pa rin nang hindi nila alam. Tuloy natin guys yung video. punta ka ba doon kila nanay mo? Sa nanay po ba ni Ate Clarissa? Sabi niya hindi. Kalimitan, pagka-araw ng linggo, si Kuya Bong ay nandoon. Minsan nga, di ba, nung nakaraan, Sabado pa lang nandoon na. Kaya sabi ko, kung hindi ka pupunta ro sa nanay ni Ate Clarissa ng linggo, dito pa lang sa vlog, sabihin mo na, magpaalam ka na. Sinabi nga. Kasi parang sinubukan ko sana si noon kung pupunta ba talaga o hindi. So sa vlog, sinabi niya ng antimano na hindi, Nay, hindi po muna ako pupunta dyan, Nay, ha? Hindi muna ako pupunta dyan. So ang tanong, Bong, nung linggo, hindi ka nga ba pumunta? Hindi ako. Ano bang nangyayari sa iyo, anak ko? Wala naman kuya. Anong problema? Dito, sobrang nag-aalala na talaga sila ka-business sa nangyayari kay Kuya Bong. Tulad ng sinabi ko kanina na ito si Kuya Bong nga ay nalaman nila ka-business na nag-inom ng isang maliit na Red Horse. Kumbaga ito naman guys sinabi ko na rin ng mga ilang reaction video ko dito na ang pag-inom ni Kuya Bong hindi talaga yan basta-basta matatanggal ng ganong kabilis lang. Dahil nga si Kuya Bong ay alcoholic. Mahirap para sa kanya ang tanggalin bigla yung alak. Kaya para sa akin, kung akong tatanungin, normal lang yan. Normal lang na paminsan-minsan talaga ay mapainom talaga siya. Katulad nga nun. Pero ang kagandahan dito kay Kuya Bong, pinipilit niyang kontrolin. Pinipilit niyang iwasan. Yun yung maganda guys. At yun nga, ito, nakita natin na sobrang nag-aalala na ito sila ka-business dito sa iniugali ni Kuya Bong ngayon. Kasi nga kapansin-pansin na tila bumalik siya dun sa dati. Ito guys, tuloy natin. Wala naman. Ganito, gusto mo ba munang wag pumasok at pag-relax ka muna? Ikaw, bahala ka kung ilang araw ang gusto mo. Ibig sabihin na magpahinga, mag-relax, ganyan. Para makapag-isip-isip, magmuni-muni. Gusto mo ba yung ganon? Kaya ako muna kaya. Papasok ka pa rin. Pumasok pa rin. Bakit ayaw mo? Gusto ko muna pumasok eh. Yun, gusto niya raw pong pumasok. Ito, kakaiba din ito kay Kuya Bong. Dahil dati-dati, kung umabsent ito, 1 linggo. Umisa mahigit pa, umaabot pa nga ng 1 buwan na hindi ito bumabalik kay Laka Business. Pero kita nyo naman ngayon guys, na sinasabi na ni ka-business na pwede ka namang umabsent, pero siya yung aayaw. Kumbaga tinatanggihan na ganyan yung absent.
Isa din doon sa katangian ni Kuya Bong eh. Na kung ano yung gusto niya, yun talaga yung gagawin niya. Pag gusto niyang umabsent, kahit walang dahilan, gusto lang niya magpahinga sa bahay, gagawin niya yun. At ngayon nga, kahit pina-absent siya ni Laka Business ng ilang araw, ay ayaw niya. Mas gusto nga daw niya na pumasok. Kasi boring nga naman doon sa bahay niya eh. Ay, ito tuloy natin guys. Friday, yun yung huling pag-uusap niyo ni Ate Clarissa. Anong araw ngayon? Tuesday. Martes, wala pa rin. Ang tanong, Mrs. Ka-Business, nagtanong ba, naghanap ba si Ate Clarissa sa kanya? Hindi po. Hindi rin ko nag-message. Hindi rin nagme-message. Kasi dati po pag dating ng Monday, tatanong na po yung pumasok sa Playboy. Pero ngayon po, wala pa po siyang message. Gusto mo bang kausapin na si Ate Clarissa, tawagan natin, ikaw ang tatawag sa kanya? Kasi nung mga nakaraan, ayaw mo siyang kausapin eh. Dahil nga sabi mong ayaw mong masermonan. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Wala pa rin. Paano wala? Hindi mo ba siya namimiss? Hindi. Namimiss din. Gusto mo na ba makausap si Ate Clarissa? Napayag ka na ba na magkausap kayo? Nasa kanya naman yun eh. Dito guys, mapapansin natin na tila ba parang hindi kayang sabihin ni Kuya Bong kung ano yung totoong nararamdaman niya. Kung ano yung totoong nando sa puso niya. Parang sige lang siya ng sige. Parang kung ano lang yung maisip niya, isagot yun. Isasagot na lang niya. Sabihin na natin parang wala siya sa mood. Kung mapapansin natin dito. Tuloy natin guys. Okay, halimbawa, yan, si Ate Clarissa nandyan, oh. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Wala pa. Pagkakataon na yan kasi panigurado naman mapapanood niya yan eh. Wala pa naman eh. Anong wala? Wala pa naman sasabihin eh. Parang sa tingin ko, Kuya Bong, hindi ka na interesado kay Ate Clarissa. Hindi naman sa ganun. Bakit pag Yun yung naging pansin ni Mrs. Ka-Business. Tila ba hindi nga interesado itong si Kuya Bong kay Ate Clarissa? O hindi na. Hindi na interesado itong si Kuya Bong kay Ate Clarissa. Pero kung personal, ako ang titingin dito guys. Ang nakikita ko dito, hindi lang talaga kaya ni Kuya Bong na ihayag kung ano yung totoong nasa loob niya. Isa sa nakikita ko din dito, ay ayaw niya nung maraming nakikialam o maraming nakikisawsaw dun sa relasyon nila. Parang ang tingin ko ang gusto ni Kuya Bong ay sila lang dalawa ni Ate Clarissa ang iikot doon sa relasyon nilang yon. Ngayon, sila ka-business naman, hindi naman natin masisisi yan. Dahil sila nga yung tumatayong ama at ina ni Kuya Bong. Kung ano man ang magiging mali ni Kuya Bong, kung ano man yung magiging sablay ni Kuya Bong, ay damay sila. Dahil sila nga yung nagsisilbing guardians nito si Kuya Bong. At ayaw din nila na mapasama ito si Kuya Bong. Kaya sinisikap nga nila na ayusin at ayos itong si Kuya Bong. Kumbaga, intention dito ni Mrs. and Mr. Ka-Business ay ang maiayos itong si Kuya Bong, ang maituwid kung ano ba yung nakikita nilang maling pag-uugali nito si Kuya Bong o maling attitude. Kaya pinipilit nga nilang kausapin ng ganito at payuhan. Ngayon, si Kuya Bong, parang ayaw niya ng yung doon sa relasyon nila ni Ate Clarissa, may ibang makikialam. Parang gusto nila silang dalawa, private lang. Sa kanilang dalawa na lang yun. Yun yung nakikita ko guys ha. Ay tuloy natin guys. tinatanong ka, puro wala naman. Oo, kasi ganito siya noon eh. Oo, kasi di ba kung interesado ka pa sa kanya, siyempre sabihin mo sa kanya na namimiss mo na siya dyan. Oo, tsaka mangungulit ka kay ate mo. Te, tatawag si mahal ko, di ba? Ganun siya noon eh. Parang nagkaroon ka ng, parang nawalan ka lang. Parang nagtampo ka na ayaw mo lang magsalita, ayaw mo lang sabihin sa... Nahihirapan kaya kami, Kuya Bong, kami ni ate mo. Nahihirapan. Eto guys. Ito naging kapansin-pansin kasi ang naging gantong ugali ni Kuya Bong. Simula nga nung magka-issue about kay Ate Mylene at sa kanya. Kasi alam nyo guys, sabi ko nga, yung nangyaring yun, para kay Kuya Bong, wala lang yun.
Ngayon, naiirita siya, naiinis siya dahil binigyan ng kulay nung iba. Kumbaga, nagkaroon ng kulay, nagkaroon ng issue na dahil sa pagtingin ng iba. Hindi din naman natin masisisi yung ibang tumingin katulad nga ng 3M. Dahil sa ating mga normal, iba na yun. Kumbaga, teka, ex mo yan, nahawakan mo ang kamay. Ex mo yan, yung magiging malambing ka dyan. Kumbaga sa atin, hindi normal yun. Bagamat kay Kuya Bong, ay normal lang yun sa kanya. Wala lang yun sa kanya. Kaya dun hindi nagtama eh. Yung intention ni Kuya Bong nung panahong yun, na kumbaga wala lang sa kanya yun. Ngayon, naging, syempre, bilang normal na sa atin na yung sa katulad nating mga normal na mag-isip, ay iba ang magiging dating nun. Kumbaga yun yung hindi nagtama. At para kay Kuya Bong, ay pinagdamdam niya yun. Na yung para sa kanya wala naman, ay lagyan ng issue. Kumbaga, ang tingin ko, dito ito nagsimula. Yung pagiging parang tahimik na naman nito si Kuya Bong. Ito to guys, tuloy natin. Kami kasi alam namin hindi maayos yung iyong pakiramdam. Dapat ikaw yung nagpuprosige na makausap mo siya. Tama si ate, kasi ikaw nga naman ang lalaki. Naman yung babae lagi nalapit sa iyo. Yun yung hindi alam ni Kuya Bong na gawin. Yung manuyo. O siguro, nanunuyo siya. Pero hindi katulad natin na mga normal na mag-isip na kung manuyo tayo, talagang halos maniklod tayo sa ating sinusuyo. Si Kuya Bong kasi, pag sinabi mong ay ayoko na sa'yo, di, wala. Ayaw na rin niya. Ganon. Kumbaga, ayaw niya ng mahabang usap. Ayaw na maraming paligoy-ligoy. Pag sinabi niya sorry, sorry na. Pag sinabing hindi na gagawin, yun, ganun lang. Ganun lang siya manuyo. Hindi katulad natin na minsan may pa-flowers pa, may pa-chocolate pa, may pa-letters pa, o kung ano-ano pa diyang mga pakulo. Sa kanya, walang ganun. Hindi niya alam yun. Hindi niya alam gawin yun. Kasi nga, napag-iwanan siya. Naipaliwanag na rin naman ni ka-business kung bakit siya napag-iwanan ganun. Na nung simula nga nung mamatay yung magulang niya, parang tumigil na ang mundo niya dun. Kaya hanggang doon na lang siya. Kaya kung ano yung alam niya noon, hanggang ngayon parang ganun pa rin lang. Parang babago pa lang siya na natututo ngayon. Kaya yung panunuyo, parang wala sa kanya yun. Hindi niya alam yun. Kung paano manuyo talaga. Eto guys, tuloy natin. Kaya tama si ate mo. Ano ba? Interesado ka pa ba o hindi na? Sigurado pa rin. Paano yan? Halimbawa dumating yung tagpo na si Ate Clarissa tumawag kay ate at nagpahayag na, ate, kuya, pasensya na po, napag-isipan ko po, ang desisyon ko po ay ayaw ko na po, pasensya na po, pakisabi na lang kay Bong. Halimbawa, ganito, isang salita, makikipag-break na siya sa'yo. Ano mo? Balik sa dati ulit. Anong balik sa dati? Hanap ulit. Karap ulit, babae. Yun yung sinasabi ko guys. Na si Kuya Bong, ang gusto nito, madali ang usap. Kung ano yung sinabi mo, doon na lang siya papalagay. Yun na lang yung susundin niya. Kumbaga ayaw niya ng napakarami pang usap o ng marami pang paligoy-ligoy. Gusto kasi niya direct to the point. Kaya kung mapapansin nyo, kung magsalita ito, kung sumagot ito sa mga tanong nila ka-business, direct to the point talaga. Wala siyang paligoy-ligoy. At kung ano yung sinabi niya, yun yung totoo. Ganun siya. Ito tuloy natin guys. Okay lang sa'yo? Ganun lang? Maghahanap ka kaagad? Hanap ulit. Kaagad? Grabe ka naman.
Nagulat dito si Mr. Ka-Business o si Ka-Business. Dahil hindi normal, hindi talaga normal sa isang lalaki na pag hiniwalayan ka ng mahal mo, ang magiging desisyon mo, maghahanap ka kaagad ng iba. Kung talaga mahal mo yan, abay, siyempre susuyuin mo yan. Siyempre gagawa ka ng effort para magkabalikan kayo, magkaayos kayo, kung magkagalit kayo. Pero kita niyo yung sagot ni Kuya Bong. Maghanap siya ng iba. Ganun lang kadali para sa kanya o sa salita niya. Pero kung ako ang titingin dito, hindi ito yung nasa puso ni Kuya Bong. Hindi talaga ito yung nilalaman ng puso niya. Kumbaga sinasabi niya ito para wala nang maraming usap. Dahil ayaw talaga niya ng matagal na argumento. Ayaw talaga niya ng maraming usap. Ganun siya. Pasensya na kayo guys doon sa boses ko ha. Medyo may sipon kasi ako eh. Ito, tuloy po natin. Hindi man lang ba, ate baka pwede kausapin ko muna siya. Ate baka pwede mag-usap kami. Ganon. Maghanap na lang. Maghanap na lang. Ito guys, sinasabi niya ito. Hindi dahil ito nga yung nasa puso niya. Ito, para sa akin, sinasabi ito ni Kuya Bong para matapos na lang yung usap na yon. Para wala na yung maraming usap kasi yun nga yung napapansin ko sa kanya, ayaw niya ng mahabang argumento o ng pag-uusap. Tuloy natin guys. Si Ka-Business medyo nakuha na rin dito eh. Si Ka-Business ay medyo naiinis na hindi ko maintindihan. Parang naiinis na si Ka-Business dito sa mga sagutan ni Kuya Bong. Kasi lalaki din siya at para sa kanya ay hindi magandang sagot yun. Ito guys, tuloy natin. Hindi mo siya susuyuin? Hindi mo siya kakausapin? Pagka sinabi niya sa iyo gano'n na ayaw niya na, wala kang sasabihin man lang. Sasabihin niyo, pero lang kausapin. Pati si Ka-Business halos sumuko doon sa nagiging attitude o sa pinapakitang ugali ni Kuya Bong ngayon. Parang sa Ka-Business naiinis na hindi mo maintindihan pero wala. Yun yung ugali talaga ni Kuya Bong eh. Kumbaga dati hindi na ito ganito. Dati nabibigay na niya kung ano totoong nararamdaman niya. Kaya lang, yun nga. Hindi naasahang pagkakataon nagkaganto naman. Ito tuloy natin guys. Kausapin mo si Ate Clarissa, mapapanood niya yan. Amin na lang dalawa yan. Paano sa aming dalawa, hindi nga kayo nag-uusap. So dapat maintindihan mo bilang lalaki, ikaw yung gagawa ng paraan na maging maayos ulit yung inyong damdamin sa isa't isa. Ito guys, kaya nasabi ni Kuya Bong na sa kanila na lang yun. Kasi ang para sa kanya kasi ay kaya siyang unawain ni Ate Clarissa. Confident siya doon na kakausapin siya ni Ate Clarissa. Confident siya na hindi siya hihiwalayan ni Ate Clarissa nang dahil lang doon. Kumbaga, alam niya na kung may makakaunawa sa kanya sa pagkakataong ito ay walang iba kundi si Ate Clarissa. Hindi ko naman sinasabi na sa tingin niya hindi siya maunawaan nila Ka-Business. Pero sa pagkakataong kasing ganito, simula nung makilala niya si Ate Clarissa, nakita niya na mas higit na kaya siyang unawain ni Ate Clarissa. Kaya kung mapapansin natin guys, mas nagbubukas siya kay Ate Clarissa kaysa dito kay Ka-Business. Kumbaga mas komportable siyang magbukas kay Ate Clarissa nang nararamdaman niya kaysa kay Ka-Business. Kaya yun nasasabi niya na sa aming dalawa na lang yun. Kasi alam niya na pag nag-usap sila, ay maunawaan siya ni Ate Clarissa. Yun yung nasa utak ni Kuya Bong niya dito.
Ito ituloy natin guys. Halimbawa niya Kuya Bong, nanonood si Ate Clarissa. Ano sasabihin mo sa kanya na para makausap mo siya? Tumawa naman siya. Ang totoo, ang hirap malaman yung patungkol sa nararamdaman niya kay Ate Clarissa. Yun ang parang nangangapatay sa dilim. Kasi ayaw magsalita. Gagawin mo pag halimbawa sinabi ni Ate Clarissa na ayaw ko na. Susuyuin ko pa rin. Susuyuin mo pa rin. Eh, ba't Yun, di ba? Biglang nagbago yung sinabi ni Kuya Bong, di ba? Kanina, sabi niya, hanap na lang ng iba. Balik na lang ako sa dati. Hanap na lang ng iba. Kumbaga, walang pakundangan yung sinabi yung kanina. Pero ngayon, di ba? Siguro na-realize na rin niya na ay mali yung sinabi kong yun. Na hindi maganda yun. Pag napanood ni Clarissa yun, ng mahal ko, baka hiwalayan siya. Kaya kita nyo, mapapansin nyo, medyo nag-iba na ang kanya sinasabi dito. Bagamat sa uli ay may ganun pa rin siyang sinasabi na maghanap ng iba. Pero sinasabi na niya dito na susuyuin niya. Kumbaga na-realize na niya dito kung ano yung mga mali sa mga sinasabi niya. Ito tuloy natin guys. sinabi mo kanina na Magkano lang, hindi mo ganap. Hindi mo ganap. pag sinuyo mo siya tapos ayaw niya. Hindi mo ganap. So yun, Ate Clarissa, kumusta ka na? Ayos lang po. Ito guys ay ibang video na to. Pinagdugtong ko na lang. Ito naman ay nung gabi na kung saan ay wala na dito si Kuya Bong. Pero ito, isang araw din lang ito nung pag-uusap nila ni Kuya Bong kanina. At ngayon nga, ito, natawagan na nila si Ate Clarissa. At ito naman, yung mga naging pahayag ni Ate Clarissa hinggil doon sa napanood niyang vlog ng pag-uusap nila ka-business at Mrs. Ka-business at ni Kuya Bong. Ito na yung side ni Ate Clarissa. Ito guys, tuloy natin. Mugto pa rin ang mata. So yun, Ate Clarissa, doon sa vlog kanina, ay tinanong ni Mrs. Ka-business si Bong kung paano yan, kung halimbawa si Ate Clarissa ay magsabi na, sino ba nagsabi nun? Ako, ikaw. Na halimbawa, nagpahayag na si Ate Clarissa na ayaw ko na, Bong. Ano yung naging reaction ni Bong? Hindi maghanap ng iba. So yun, Ate Clarissa, ano na ba? Kasi matagal-tagal na kayong hindi nagbi-video call. Yun na Alam nyo guys, sa isang babae, masakit talaga yun. Masakit yung sinabi ni Kuya Bong na maghanap na lang ng iba. Masakit yun sa isang babae. Lalo't mahal na mahal mo yung lalaki. Kahit sa aming mga lalaki, masakit yun pag narinig mo na sinabi yun ng isang babae sa'yo. Maghanap na ng iba, masakit yun. Na halip na suyuin ka, halip na makipag-ayos, ay ang magiging sagot ay humanap na lang ng iba. Kaya lang, sabi ko nga, ay hindi naman, para sa akin, hindi yun yung totoong nararamdaman ni Kuya Bong. At sana nga, sana ay yun din yung maging pagtingin ni Ate Clarissa. Katulad ng pagtingin ko. Sana mahagip yun ng lawak ng isip ni Ate Clarissa. Kasi ito si Ate Clarissa, malawak naman ito mag-isip eh. Ito tuloy natin guys. kakapanibago, hindi karaniwan, ano? Samantalang dati-dati, sa loob ng isang araw, marami beses. Ano kaya naging dahilan? Ba't parang ayaw niyang makipag-usap, ano? Sa totoo lang, hindi ko po alam kung anong dahilan. Kasi nga po, ang alam ko, okay kami. Okay talaga kami. Siguro gusto niya lang ng privacy or nape-pressure siya sa akin. Baka nape-pressure siya sa bunganga ko, di ba? Pero sabi ko, okay, antayin kitang mag-reach out sa akin. Pero doon sa napanood kong vlog, parang, ganun lang kadali sa'yo. Na iiwan, samantalang ako, halos hindi na ako dito makakain.
Mag-iisip ako anong nangyari, bakit ka ganyan. Actually, nung linggo, ini-expect ko talaga na makakapag-usap kami. Linggo nung gabi. Pero hindi siya pumunta, tapos sinanap ko sa vlog, hindi rin siya sa inyo pumunta. So, question mark sa akin eh. Okay, kung ayaw mo, wag. Kung yan ang gusto mo muna, sige, bahala ka sa buhay mo. Hindi ko lang alam bakit siya nagkakaganyan ngayon. Yun yung sinasabi ko, guys. Si Kuya Bong kasi, hindi niya nga kaya na ilabas yung totoong nararamdaman niya kasi. Hindi niya alam kung paano yun sabihin. Kung paano yun ihayag. Kasi nga napag-iwanan siya. Hindi katulad natin na normal na minsan nga may pambobola pa tayong nalalaman sa paglalabas ng ating mga saloobin. Kumbaga, may mga ginagamit pa tayong matatamis na salita. Pero si Kuya Bong, wala nung ganun. Sa kanya, tama, sorry lang. Yun lang. At pag ini siya, yan nakikita natin. Pag ini siya, ganyan siya. Hindi siya makikipag-usap ng ayos. Ito, tuloy natin, guys. Total na-resolve naman na yung mga dapat Oo. i-resolve. Na-resolve na eh. Nagtataka lang ako, bakit ayaw niya akong kausapin? Na ano bang ginawa ko? Katulad nyo, hindi ko rin alam kung ano talaga. Bakit? Dito kasi, guys, nag-aantayan sila. Si Kuya Bong, kung mapapansin nyo, sinabi niya kanina na natanongin ni Mrs. Kabisnes kung ano sasabihin niya kay Ate Clarissa yung nanonood para kayo ikay magkausap. Ang sabi niya, tumawag ka naman. Kumbaga nag-aantay din lang siya ng tawag ni Ate Clarissa. Ngayon ito si Ate Clarissa naman, nag-aantay din. Na si Kuya Bong naman yung gumawa ng paraan para siya tawagan. Kaya ang nangyari dito, nag-aantayan sila, guys. Nag-aantayan sila. Si Kuya Bong, walang sama na loob kay Ate Clarissa. Wala siyang galit. Si Ate Clarissa, ganun din. Ang problema, ito si Kuya Bong nga, dahil nga sa hindi ito showy, ay nag-aantay lang siya. Inaantay lang niya yung tawag ni Ate Clarissa. Kaya lang, ito naman si Ate Clarissa, dahil nga ang alam niya ay ayaw siyang kausapin ni Kuya Bong, ay nag-aantay din naman siya na si Kuya Bong naman yung tumawag o sila Mrs. Kabisnes ang tumawag doon at para kausapin nga ni Kuya Bong. Kumbaga, nag-aantayan yung dalawa. Yun yung nangyari. Ito tuloy natin, guys. Siya ganyan. So, anong gagawin ko? Ang layo ko dito. Kaya, nag-aantay ako kung kailan siya kakalma, kung kailan siya okay. Tsaka na lang. Naunawa ko din naman dito si Ate Clarissa eh. Kasi bilang isang babae ay siguro karapatan din naman niya na suyuin. At ito yung gusto niya. Ito yung tingin kong gusto niya na mangyari. Kaya nga lang ay sa katangayan nga ni Kuya Bong ay sa ngayon ay parang malabo ito mangyari. Dahil malinaw naman talaga na hindi kaya ni Kuya Bong na magdala ng isang relasyon. Kumbaga, umaayon lang siya dun sa Agos. Tuloy natin, guys. Tuloy lang natin. Nakikipag-usap. So, ayun na, Ate Clarissa nga pala, may gusto kang iparating kay Kuya Bong, anong gusto mong sabihin na sasabihin ko sa kanya? Pag nakikita ko siya sa vlog, talagang gusto kong sabihin na miss ko na siya. Okay? Mahal na mahal ko siya. Pero ayokong maging para akong tanga na nag-aantay sa wala. Kung mapapansin natin, guys, dito sa mga sinabi ni Ate Clarissa, mahal na mahal talaga si Kuya Bong. Walang duda yan. Mahal na mahal niya si Kuya Bong. Kaya lang, nahihirapan na siya doon sa ikinikilos nga ngayon ni Kuya Bong. Kumbaga, hindi na niya maunawaan kung ano ba yung nagiging kilos ngayon ni Kuya Bong. Mahirap yun para sa kanya kasi nga malayo siya. Hindi niya kayang kumprontahin si Kuya Bong na on the spot. Kundi mag-aantay pa talaga siya kung kailan siya kakausapin ni Kuya Bong para makausap niya si Kuya Bong. Mahirap din ito para kay Ate Clarissa.
Kaya unawa ko dito si Ate Clarissa. Ito guys, tuloy natin. Ko lang sabihin sa kanya na ingat siya lagi. Ingat siya talaga lagi. Kasi ano man yung mangyari sa kanya, unang malulungkot ako. Mm. So, yun lang, pag dumating siya, bukas, payakap ng mahigpit. Ito, yung vlog natin kanina na tinatanong namin ni ate mo si Bong. Ito naman guys, ito yung mga ilan sa comments na tungkol dun sa vlog nila ka-business. Dun sa ginawa nilang pagkausap kay Kuya Bong. Kumbaga, dinugtong ito ni ka-business dito para masagot ni Ate Clarissa yung mga ilang komento. Ito, ituloy natin guys. Sabi rito, sabi rito, ayaw ni Bong yung pinaggagalitan ni Clarissa kasi tinatakpan ni Bong ang kanyang tenga pag nagsasalita si Clarissa. Hindi naman laging tinatakpan, grabe naman. Meron kasi siyang naramdaman ko yun sa kanya, parang masakit yung tenga niya pag parang malakas yung feedback. Ah, ganon? Po. Okay. Yung kahit hindi ako magsalita ng hindi ko siya pagalitan. Parang, di ba mataas naman talaga yung tune ko. Kahit nag-uusap lang kami, pag bigla ako napataas, gaganon siya agad. Parang may pumapasok sa tenga na nasasaktan siya. Ako naman guys, ang tingin ko doon, kasi napansin ko din yun eh. Yung lagi nagtatakip si Kuya Bong ng tenga. Oo, totoo yun. Pag medyo malakas yung boses o maingay sa paligid niya, nagtatakip siya ng tenga. May isang vlog na parang nagkantahan sila. Parang hindi ko sure kung yung ba ay alive. May isang vlog si ka-business na napansin ko din yun eh. Nagtatakip siya ng tenga. Nagkakantahan sila nun eh. Hindi ko alam kung may birthday ba. Basta napansin ko yon na nagtatakip si Kuya Bong ng tenga. At isa pa, una ko itong nakita kasi na nagtakip siya ng tenga. Nung ihatid ito nila nanay ni Net ba yun? Basta ihatid siyang lasing dito kay Laka Business. Na kinausap siya doon ni Naka Business na medyo yun nga, pinapangalalan siya ni Ka Business dito. Nagtatakip din siya ng tenga. Ang tingin ko dito, ayaw kasi nga niya nung yung mahabang argumento, ayaw niya ng mga nang siya yung parang sinisermonan o sabihin na natin sinisermonan. Ayaw niya ng ganun, ayaw niya ng mahabang usap. At ayaw din niya nung malakas yung boses mo. Kaya siya nagtatakip ng tenga. Kasi nga, may napansin tayo na kahit hindi naman siya sinisermonan, na pag nagtataasan lang ng boses o nagkakaingay sa paligid niya, nagtatakip talaga siya ng tenga. Tama si Ate Clarissa doon. Ito, ituloy natin guys. Patuloy ako kay Bong, di niya ma-express ang feelings niya. Alam kong love niya si Clarissa kaso di niya kayang i-voice out. So ito yung sinasabi mo. Ito yung sinasabi ko nga guys. Na si Kuya Bong, hindi niya kayang sabihin kung ano yung totoong nararamdaman niya. Kumbaga, mas makikita mo nga siya sa gawa eh. Hindi kasi siya showy. Hindi siya yung taong showy. Kumbaga, parang ipinapakita na lang niya sa gawa kung ano yung nararamdaman niya, kung ano siya. Pero hindi niya ma-voice out yun. Kaya tama yung nag-comment. Ito tuloy natin guys. Yun yung purpose, no? Yes. Dito mas makikilala natin si Bong. Yes, opo. Okay, thank you so much. Okay. Mahirap ang pagmamahal na pinilit. Hindi naman siguro. Pinilit ba? Hindi naman mapipilit si Bong kung pag ayaw niya, ayaw niya. What about si Ate Clarissa? May pumilit ba siya, te? Ay naku, alam niyo lang. Nasa kanya na lahat, binigay ko na. Wala akong tinago kay Bong. Kung pinilit yun, nagpaka-plastic na lang sana ako. Yun naman ng kwan eh. Yun naman yung matagal nang lagi kong nababasa din dito. Pag vlog about Klabong. Na may pinilit, may binayaran, ganyan-ganyan. Ang tagal na po nilang sinagot yan. Walang pilitan na nangyari.
Si Ate Clarissa inireto kay Kuya Bong. Nakita ni Kuya Bong, nagustuhan ni Kuya Bong. Malinaw naman na interesado talaga itong si Kuya Bong kay Ate Clarissa kasi tama naman si Mrs. Kabisnes. Hindi yan pupunta doon sa nanay ni Ate Clarissa sa Bulacan na minsan ngayon naglakad dahil sira ang bike. Hindi niya gagawin yun kung hindi talaga siya interesado kay Ate Clarissa. At nakita naman natin nung si Ate Clarissa ay pumunta dito sa Pilipinas at nagkasama sila ng 4 na araw. Nakita natin kung gaano ka-sweet doon si Kuya Bong. Oh, yun ba ang pinilit? At yan si Ate Clarissa naman, malinaw naman na sinasabi niya kung gaano niya kamahal si Kuya Bong at hindi din siya pinilit. At lalong higit sa lahat, hindi siya binayaran. Tapos, natuloy po natin. Tok, tama lang ang desisyon ni Clarice. Wala naman mapapala siya kay Bong. Grabe naman itong comment na to. Wala namang mapapala kay Kuya Bong. Grabe, di ba? Kumbaga below the belt na rin to eh. Kumbaga, wag naman nating i-judge si Kuya Bong ng ganun. Wag naman natin sobrang maliitin si Kuya Bong porque si Kuya Bong ay ganun. Porque si Kuya Bong ay ganyan yung ugali, ganyan yung attitude. Huwag naman natin i-judge. Dahil nakikita naman natin na yung tao naman ay nagsusumikap na magbago. Huwag naman natin sabihin na walang mapapala kay Kuya Bong. Si Kuya Bong masipag na tao yan. Simula 10 taong gulang. Mag-isa na yun sa buhay. Pero nabuhay niya yung sarili niya sa pangangalakal. Ano ko walang kwentang tao? Grabe naman yung nag-comment. Ito tuloy guys. May desisyon ka na ba? No comment. Ito. Sabi rito, wag niyo pong pilitin, hindi naman talaga interesado si Bong, kayo lang ang mapilit. Oh? Ay, hindi naman po. Dito sasabihin ni Mrs. Kabisnes yung sinabi ko kanina eh. Nauna na lang ako. Na hindi naman talaga gagawin ni Kuya Bong ang magparot pa rito sa Bulacan nakabike. Minsan ngay lakad. Kundi talaga interesado si Kuya Bong. Interesado yan, kitang-kita naman. Wala na naman dapat pag-usapan dyan. Ito tuloy natin guys. Hindi naman po kami namimilit. Ba't kami mamimilit? Kung hindi interesado si Kuya Bong, ba't pupunta pa sa bahay ni nanay si Bong? Oo. Ang sa amin lang, Hindi nga namin alam na pupunta siya doon eh. yes. Ang sa amin lang po rito, mga mahal namin mga viewers, walang pamimilit. Both sides, kay Kuya Bong at saka kay Ate Clarissa. Sila nagdesisyon yan. Ang sa amin dyan ay namagitan lang po kami, no? Desisyon po nila yon mga ka-business. Walang pilitan po rito, walang pilitan. Wala pong namilit, walang pinilit. Marami kasing mga nagko-comment ng ganun. Napakarami. Lagi na lang comment pinilit. Hindi naman hindi tatayo ng ganyan, guys. Ang relasyon ni Kuya Bong at ni Ate Clarissa kung nagkapilitan lang ng damdamin yan. Kita nyo naman kung gaano kamahal ni Ate Clarissa si Kuya Bong. At nakikita din naman natin kung gaano kamahal ni Kuya Bong si Ate Clarissa. Walang ganyang pinilit. Walang ganyang hindi mo makikitang ganyan na sama niya kung yung mga ipinilit. Ito guys, tuloy natin. At wala rin binayaran. Lalo na. Wala. Yun. Walang binayaran. Totoo yun guys. Ang binayaran lang ni Mrs. Kabisnes ay yung ticket ni Ate Clarissa nung pumunta siya nga dito sa Pilipinas. Yun lang yung sinagot. May mga nagko-comment kasi na nabayaran daw si Ate Clarissa nila Mrs. Kabisnes kaya pinatulan si Kuya Bong. Hindi guys, hindi ganun. Hindi mamahalin ng ganyan ni Ate Clarissa si Kuya Bong. Hindi pagtsatsaga ni Ate Clarissa ng ganyan si Kuya Bong kung pinilit lang niya si Ate Clarissa o kung nabayaran lang niya si Ate Clarissa. Walang ganun. At kaya naman inihanap nila Mrs. Kabisnes ito si Kuya Bong na mapapakasawa ay dahil nakikita ng lahat pati ng mga nag-comment na ang tingin nila ay ang magpapabago lang talaga dito kay Kuya Bong ay pag ito may isang babae na magmamahal sa kanya
ng tapat at uunawain siya. Kahit ako, nagko-comment ako ng ganun dati. Nung wala pa si Ate Clarissa, na ang tingin ko na ang magiging susi ng pagbabago ni Kuya Bong ay kung ito'y may isang babaeng inspirasyon niya para sa pagbabago. At yun yung ginawa nila Mrs. Ka-Business. Inihanap si Kuya Bong ng isang katulad ni Ate Clarissa. Pero sa paghahanap nilang yun, hindi naman sila namilit at hindi din sila nagbayad. At mismo sa Ate Clarissa pa nga, ang nag-message kay Mrs. Ka-Business para maging karelasyon ito si Kuya Bong. Kaya walang pilitang nangyari. Tapos isa pa guys, sa nakikita kong nagiging attitude ngayon ni Kuya Bong, di ba nung iparehab ito nila Ka-Business, ay may binanggit si Nurse Long na ito si Kuya Bong ay may trauma. Nakuha niya yung trauma yun nung mawala yung mga magulang niya, nung naging mag-isa na lang siya sa buhay. Binalikan ko ito guys dahil inisip ko baka isa ito sa dahilan kung bakit si Kuya Bong nga ngayon ay halos parang bumabalik sa dati. Ang tingin ko kasi kaya siya na trauma ay dahil nga nawalan siya ng mahal sa buhay. Kumbaga yung mahal niya na mga magulang ay nawala sa kanya. Tapos naging mag-isa siya. Nakaranas siya ng samot-saring hirap habang siya'y nag-iisa sa lansangan. Ngayon, nakita niya ito si Ate Clarissa at naramdaman niyang muli yung kakaibang pagmamahal. At habang mahal na mahal niya ito, ay nagkaroon ng isang issue. Issue na pwede na maging dahilan ng pagkawala na naman nito si Ate Clarissa. Kumbaga, yung trauma niya parang bumalik lang. Parang natatakot siya ngayon na mawala si Ate Clarissa. Kaya ang nagiging attitude niya ngayon ay parang yung dati. Kasi bumalik yung trauma eh. Bumalik yung takot na mawala na naman siya ng minamahal. Yun yung tingin ko guys ha. Kumbaga iniisip siguro niya na yung ginawa niya na para sa kanya ay baliwala lang. At nagkaroon nga ng issue. At sa issue yon ay nakita niya nasaktan si Ate Clarissa. At naisip din niya na may posibilidad na itong si Ate Clarissa ngay mawala sa kanya. Kaya bumalik yung takot na nararamdaman niya. Kumbaga, bumalik yung trauma. Yun yung nakikita ko guys. Yun yung isa sa nakikita ko guys. Kaya siguro, para sa akin, mas kailangan ni Kuya Bong ngayon yung mas dobling pag-comfort, dobling pag-alalay mula sa mga kapatid niyang kagwang, kay la Mrs. and Mr. Ka-Business, hanggang kay Ate Clarissa. Kailangan maramdaman ni Kuya Bong na hindi na mauulit na mawawalan siya ng isang minamahal. Dapat maramdaman niya yun. Kasi alam nyo guys, pag bumalik ng tuluyan yung trauma niya, yung takot niya yun, hindi imposible na bumalik siya dun sa talagang siya'y dati. Pati yung mga bisyo niya na nawala na, posibleng bumalik lahat yun. Pasensya na kayo guys, ang ingay lang ng aso ha. Yun yung nakikita ko guys dito. Pag naramdaman niya na may mawawala sa kanya, yun ang may posibleng yun yung posibleng mangyari. Ang bumalik siya sa dati, sa dating Bong. At sana wag naman mangyari yun. Sana wag mangyari na yun. Paano po? Hanggang dito na lang muna po yung aking reaction video. At muli po ay maraming thank you po sa patuloy na sumusuporta
at nanonood ng aking mga video. At sa mga hindi pa nga po nakaka-subscribe dyan, ay baka pwede naman po makipindot na ng subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga video. Muli po ay maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit paano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit paano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.